Leo, hi! Welcome to Mr. Queen PH at ito ang inyong weekly reading for March 18 to 24, 2024. This is a general reading. Just take what resonates. Watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages. And thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin nyo lamang ang reading na to bilang gabay. Pa-follow, like na rin ating Facebook at TikTok. Lahat po yan Mr. Queen PH. Like, share, subscribe para lagi kayong updated sa ating mga readings. And please check out my Shopee. Available ang mga protection and prosperity items, bracelets, zodiac sign bracelets, and many more. Link on the description. At kung kayo interesado sa private reading, meron tayong 30% discount hanggang March 20, 2024. So, you can book for a reading. Yung link ay nasa description at sa pinned comment. Okay. Leo, what is up with you? Attend to the details. Ayan, meron daw kayong kailangang pagtuunan ng pansin. Oo, i-review, kumbaga dapat pulido, detalyado. Bago kayo mag-decide, bago kayo pumili, bago nyo ipasa yung inyong assignment or yung inyong report. Ayan. Go deeper. New Moon in Scorpio. This is about discovering more about yourself. So, maaring lalo mong kinikilala yung sarili mo on a deeper level. Pwedeng may kinalaman to sa spiritual awakening for some of you. Nagiging very much interested ka sa spirituality. And you are also going to release control sa isang situation na wala kang magagawa. Kasi may mga pagkakataon talaga na we can only do so much, no? So, minsan, kailangan nating i-surrender, i-release na yung mga bagay na hindi na natin kontrolado para mabawasan din yung stress natin, 'di ba? Yung anxiety. Let's see your overall energy for this week, Leo. Okay. 9 of Wands. Someone is holding on to a situation pero pagod na siya, no? A lot of sacrifices. Meron kayong mga sinasakripisyo, happiness nyo, oras nyo. Pwedeng sa sa trabaho nyo or sa relationship, you're trying to make things work. You're holding on. Knight of Swords. Meron kang kailangan kausapin or kakausapin. Page of Swords. Kailangan tong heart to heart talk. Or you might need to to express your feelings sa isang tao or sa isang sitwasyon. Halimbawa, pagod ka na sa trabaho mo, parang feeling mo hindi na worth it, then i-open mo to sa boss mo, 'di ba? Kesa yung nagrereklamo ka lagi and then hindi ka na motivated sa trabaho na naaapektuhan din yung performance mo, 'di ba, sa trabaho. So mas maganda you have to be open to someone na concerned doon sa sitwasyon na meron ka. Kung ito yung relationship naman, pwedeng sinusubukan mong ayusin yung relasyon na meron ka, pero pwedeng hindi kasi kayo masyado nag-uusap or iniiwasan nyo yung ganitong pag-uusap kasi alam nyo na hindi nyo masusolusyonan. Meron din ditong pagod na sa away, lagi nag-aaway. Meron ditong masyadong mahigpit. Pwedeng mahigpit yung tipong very stricto sa'yo yung person mo or ikaw mismo stricto ka sa kanya. So, laging nagiging away. Oo, yung ganong sitwasyon na paulit-ulit. So, tingnan natin yung inyong money, career, finances. Money, career, finances. 7 of Swords. Nako, be careful with your kaperahan. Baka merong dito,
merong hindi nagsasabi ng totoo sa inyo, may itinatago sa inyo, or meron nagte-take advantage sa inyo, may cheating lying cheating sa trabaho, sa business. So, kung meron kang ka-business, you have to make sure na, na alam mo yung nangyayari sa negosyo nyo. Four of Swords. Yung iba kasi sa inyo rito, pwedeng nagkasakit, no? Oo. So, kailangan nyo muna magpahinga, tapos ipagkakatiwala nyo ang trabaho nyo or ang business nyo sa iba. So, dapat talaga mapagkakatiwalaan nyo. You have the Justice card. So, not to worry naman pagdating sa ganyan kasi marireveal naman yan kung meron talagang nagte-take advantage sa'yo sa trabaho, sa business. Malalaman mo yan anytime soon. It will be revealed. Tingnan pa natin. Yung iba, pwedeng meron kayong kailangang ayusin na financial situation ninyo. Parang iniiwasan oo. Yung may mga responsibilities na iniiwasan. Diba? Unsteady. Ito yung tipong meron kang kailangang harapin, pero iniisip mo na hindi yun problema. Pero kailangan mo talaga siyang solusyonan. Oo, yung not actually nagbubulag-bulagan, pero pwedeng iniisip mo na you can handle things well. Let's say, for example, dumadami na yung utang mo sa credit card or kung ano-ano pa na hindi mo na ma-manage yung finances mo. Iniisip mo na, okay lang yan kasi may sweldo next. Hanggang sa nagpa-pile up na, hindi mo talaga siya napapansin. Kaya nga sabi rito, attend to details. Kailangan daw pansinin mo yung mga maliliit na detalye. Lalo na sa iyong cash flow sa finances mo. Kasi baka meron kang hindi napapansin na yun pala yung magiging dahilan para mamroblema ka in the future sa pera mo. So, let's see your love life. The High Priestess. Okay. Pisces energy. 3 of Cups. 2 of Pentacles. Bakit meron dito? Meron ako nakikita ritong energy ng relationship na pwedeng nakatago, no? Kasi pwedeng ito ay nasa third party situation. Merong pinagpipili ang dalawang tao. Pwedeng isang kaibigan. Pero ano siya parang secret, ganyan, secret relationship. Pwedeng ikaw to or the person that you're dealing with merong secret relationship. Okay? Of course, hindi naman ito mag-resonate para sa lahat, pero kung sa pakiramdam mo, may something, no? Then, maari, confirmation yan. Financial. O meron talaga kayong problema sa pera. Yung iba sa inyo. Yung iba may itinatago, no, na pera sa inyo. Pwedeng anyone mahal sa buhay, romantic partner, hindi pinapaalam sa inyo na meron siyang extra pera na ginagamit niya sa ibang bagay. So, if you are single, kailangan kasi dito is you have to go out, connect with people para ma-manifest mo yung romantic partner na gusto mo. Hindi kasi pwedeng nakatago ka lang dyan. Paano kanila mamimit, 'di ba? You have to go out and connect with people. Time to get out of a situation. Yung iba sa inyo, kung alam nyo na itong sitwasyon nito alanganin sa inyo, can be investment, negosyo, business, career, or relationship, it's time to get out of that situation. Some of you, maaring merong romantic connection ngayon na sineselebrate ninyo. You go out, party. Pero kung
hindi to seryoso. You have to protect yourself kasi pwedeng maging problema siya in the future. Oo. Kumbaga mag-focus ka lang muna sa mga goals mo para ma-target mo talaga, no? Makuha mo, ma-achieve mo yung goals mo. Okay, so that is your reading, Leo. Thank you so much. Bye.